good day. For the meantime, ganitong platform muna ako at medyo masama ang pakiramdam ni sir. So meron lang po ako idadagdag dito sa cantilever method, no? Paano kung may area na yung ating mga columns, no? So sabi doon sa unang concept natin, it is the method based on the assumption that a building frame behaves like a vertical cantilever beam fixed at its base. Okay? In such a beam, the axial stress varies linearly across its depth. So, kinukuha natin yung centroid ng columns natin and based on uh, what do you call this, yung ating Varinian's theorem, and then when we found out, magkakaroon tayo dito ng relationship between axials and the distance from the centroid. So, kakaroon tayo ng similar triangles like ginagawa natin before. So this time, binanggit dito that in such a beam, the axial stress varies linearly. So, stress talaga siya originally, no? So, nagkaroon tayong assumption na on each story, no, the axial forces. Bakit forces dito? No? Nagiging axial force na lang siya kasi kapag constant ang area ng ating columns. But definitely, kung hindi pare-parehas ang column areas, yung stress talaga siya. Which is, stress is force over the area. Yan yung symbol natin ng stress, di ba? So, definitely, if we get the maximum or the centroid here, yan. So, ito, yung stress 1, stress 2, stress 3, stress 4. So, relationship-wise, similar sila. So, ganun yung mangyayari. So, madadagdagan lang to ng area sa ilalim ng force. Gets natin? So, yan. So, dito tayo. Yan. Ngayon, dadagdag natin yung concept na axial stress siya. Therefore, stress is equals to force per area. Then, in the special case that the column having equal cross-sectional area, force lang ang gagamitin natin. And to verify or to familiarize, sample tayo. Okay? So, sa pagkuha ng reactions ng bawat members until we find the support reactions. So, mapapansin nyo, it is uh, three base of frame, 6 portals. First time natin mag-solve nito. And meron tayong pakanan na na shear external load. Tapos meron tayong area per column. Yan. And kung titingnan, along the height of the column ground tsaka column second floor, parehas sila ng area. So, nai-imagine natin na same lang din yung gagawin natin dito. So, magkaiba lang o madadagdagan lang ng area. So, una, cut natin yung ating upper floor. So, doon sa mid-height pa rin. And then, kunin natin yung centroid nito. So, pagkuha ng centroid, doon ako sa left reference. Dito. Dito ako mag-reference. So, Varigman's theorem. So, from column A, okay, first column, ang kanyang area is 10. This is the area. And the reference is 0. Kasi dito tayo nag-start. Next, yung column B to J, yan, is 8 yung area, times 20 yung distance from the reference point. Then next is KCG. So, ang area niya is 6 times 35 yung distance from the left support. So, next is 60 times 10 area. Overall, total area ng lahat ng columns natin. So, 10 plus 8. Dito tayo nakatingin, no? 10 plus 8 plus 6 plus 10. So, total of 28.53 measured from the left side. So, lalampasan natin yung 20 feet. Yan. So, ngayon, ibigay ko lang yung knowledge ulit na kapag column axials ang pinag-uusapan, yung part dito sa left side is natitension due to the load 10K to 8K, no? It tends to push the building. So, anong nangyayari? Kailangan mag-react yung support reaction ng tension. So, sabi ko rin sa inyo, tip ko sa inyo na ito, sa left side ng centroid mo, okay, lahat yan in tension na. Tapos sa kabila, nahati lang naman sa dalawa eh.
Sa kabila, okay, compression na. Para kang nagko-couple, no? So, yun. Yan. So, kung ganun, pwede natin nang kunin yung relationships ng axial stress dito sa mga to. But this time, this is in, so medyo babaguhin na natin yung ano, okay, babaguhin natin to, stress nito. Yan. Wala yun, parang binaligtad yung Q, no? Yan. So, yun, stress na yun yan. So, kung stress yan, force over area yan. So, yung common, ano nila, similarity nila is yung data dito. Similar na si QEI, or stress EI sa mga to. Okay? So, pwede kong sabihin na yan yung relationships nila. Stress EI versus the length X bar is equal to this one versus this one, and then stress GK, and then this one. Yan. I-minus mo na lang yung 15 minus 8.53. So, 6.47. And lastly, i-add mo yung 25 feet ito para sa QHA. So, ito yung kanyang relationships. So, ngayon, dahil stress siya at hindi constant yung mga area, so gawin natin force over area. So, force, yung Q, force over area. Okay? Along EI tayo lang ha. EI, FJ, GK, HN. Okay? So, ngayon, kung i-validate na natin yung results, isa-substitute natin yung mga area dito, pwede ko isulat ng ganito. Okay? So, in terms of EI, QEI, yung ating mga Q dito sa kanan. Para maging one unknown lang siya later. If you substitute AFJ, which is 8, tsaka AEI, 10, substitute nyo lang dyan, calculate, we have 0.239 QEI. So, gawin mo din yon sa iba. So, kung i-relate mo naman si QEI tsaka si QGK, ganito siya. Ayan. Cross multiply lang natin. No? Ayan. Equal sila ha. Equal sila din. So, makakuha ka ng QGK in terms of 0.136. Okay? Ang ginagawa ko, ini-store ko yung 0.239, yung mga sumunod na decimals sa calculator para buo. Next, QHL is this. Substitute lang yung mga areas dito, and we have this. So, ngayon, in terms of QEI na yung mga QFJ, QGK, and QHN. Okay? So, next, gagawin natin, di ba? Magte-take tayo ng moment sa J. So, mabuti nandito mag-moment sa part na to para in terms of QEI lahat, no? So, mag-take tayo ng moment sa J, counterclockwise positive. So, 8K, ang unahin ko is, dito tayo tumingin sa diagram. So, lahat muna ng counter unahin natin. So, si dito, QEI, magka-counterclockwise sa J. Dito yung J, which is times 60. Yan, QFJ times 40. Okay, and then QGK times 25. And then 8 times 6, ang galing yan. Ito, 8 times half of the 12, so this is 6, no? And this is 6, this is 8, this is 8. So, yun. Okay, tingnan nyo yung signs, ha? Take my moment. And then, substitute ngayon yung FJ in terms of QEI. So, hindi ko ito napalitan pa rin siya lahat. So, this is EI, ha? This is EI, EI, EI. So, finally, we have QEI. QEI. Yan. And QFJ and QGK and QHN. Okay? So, tapos na tayo sa upper floor. So, ngayon, meron pang isa, yung para sa baba. No? Well, actually, sabi ko sa inyo, constant naman siya, taas, baba hanggang taas. No? So, pwede mong sabihin na yung centroid niya is the same lang kung dito ka magkakat. Same lang. Ang centroid niya is the same. No? Therefore, yung relationships ng mga stresses dito sa yan, parehas lang din. That dito sa EA is in tension, BF is in tension, CG is in compression, DH is in compression. So, yun lang din. So, parang pinalitan ko lang yung mga letters dito. Okay?
Ibig sabihin, yun din yung relationship. Tsaka, yun din yung stress formulas. So, ibig sabihin, yun din yung factors. Oras lang yan. Tapos pag nag-take ka ng moment sa J, magbabago lang ng konti sa moment kasi nadagdagan na ng 10K dito. Tsaka yung moment arms nagbago. Okay, so 8K times 12 plus 8. Yan. 10K times 8. Tapos yung 8K times 12 plus 8. Kaya 20 dito. Okay? So we have this. So in terms of QAE, sa pool na yan. Okay? Tapos yun na. Gagawin nyo na yung force sa bawat members. Yeah. So magkakaroon ka dito na ng actions. Tapos isasalin mo na. Medyo nagkamali lang ako dito ng mga lagay, no? So this is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So QEI is 0.725. This is 0.174. This is 0.0987. This is 0.8. Dito, yan, dito tayo. Pasensya na sa ingay ng background na nandito tayo sa school eh. Yan, so 3.627, 0.868, we have 0.494, and then 4. So, mababago lang yung ating mga anyo dito. Hindi na palitan eh. Yan, A. So, HL, GK, FJ, ER. Okay? So, yan. So, gaya ng dating gawin, susunod dito is axial shear. Girder shear, no? So, isasalin mo yun. So, dahil 3 base. So, sa shear is green. So, gamit tayo ng, same concept, kukopyahin mo lang to. Then, kung ano yung dito, isasalin mo ngayon yan dyan. Okay? Tapos, dito, susunod mo yung dulo. Yan, kasi visible siya eh. 0.8. No? Dito lang medyo magkakatalo kasi medyo hindi mo pa ito nasubukan. Pero anong gagawin mo dito? So, if you double check that, okay, if you double check, yan, try nating isa-isahin. Minsan lang natin ito gagawin para magkaroon lang tayo ng pattern. Sabi natin, tension tayo sa EI. So, 0.725. So, isasalin mo yan dito, 0.725. Pababa yan dito, 0.725. So, pinapatunayan lang na tama kayo dito. Then ito, tension din tayo dito, di ba? 0.174. Yan. And then, ngayon, itong dalawa, dahil parehas silang pababa, okay, kailangan mo dito mag-resist ng load. So, this is 0.725 plus 0.174. So, ina-add. Okay? 0. Nawala. Ayan. So, 0.899. Okay? 899. So, ngayon, isalin mo sa kabila. 0.899. Ngayon, kailangan ma-double check nito. Compression na to ngayon, 0.0987. Compression naman talaga itong part na to, di ba? Sabi ko kanina. And then, para makuha mo yun dito, ayan, so we have 0.8 compression din. Then dito, 0.8. And obviously, dahil pababa to, taas dito, 0.8. So, check mo ngayon to, kung tama. Tingnan nyo. So, 0.899 plus 0.8 plus 0.0987. So, lumalabas na 899. So, tama, no? So, ibig sabihin, kung minanual natin ng ganito, medyo matagal. So, ang gagawin mo pala, kapag 3 base, tapos, kukunin natin yung gitna, yung ginagawa pala natin, pinag-a-add lang natin to. No? Tapos, ima-minus mo, actually, yung kung meron tayong shear dito. Kagaya dito mamaya. Kung meron tayong shear dito, ima-minus mo yun. Ganun yung pinaka-pattern niya. So, ibig sabihin, i-add mo lang
So, 0.174 plus 0.725. Yan. So, 0. Yan, 8. 0.8. 0.899. Yan. So, wala tayong problema dyan. Actually, ganun din gagawin mo sa kabila. I-add mo lang to. Yan na yun. Add, minus. No? So, gawin natin sa baba. Bukayin na natin to. Hindi na mabura tuloy. So, anyway. So, this one, yan. Para makuha natin dito, kaya nang dating gawin, ang shear dito sa second floor is ito minus ito, di ba? Yun ang ginagawa natin. Ito minus ito. So, pag minus mo yun, 3.627 minus 0.725. Okay. So, we have 2. Bakit ganun? So, 2. Yan. 2.9. 2. Okay? 2.992. Yan. Ganun din gagawin mo dito sa kabila. Okay? 4 minus 0.8. So, 3.2. So, ngayon. Dito na tayo. So, parang ano yung pattern? I-add natin tong dalawa minus yung taas. So, parang ganito. So, 0.868 plus 2.922 minus 0.174. Yan. Minus B na sa taas. So, 3.596. Okay? 3.596. I-double check natin sa kabila. Double check natin dito. 0.494 plus 3.2 minus 0.0987. Yan. 3.595. Parehas na. Almost. So, wala problema dyan. Sabihin mo ng 3.6 lang yan. Okay? Pwede na yan. So, ngayon, tapos na tayo sa girder shear. Let's go with the column moments. No? Girder moments. So, pag moment, ang ginagamit mo, yun na lang. So, gaya pa rin ng dati, kapag dito yung force, so clockwise yung ating beam moment. Yan. Lahat ilagay mo na para hindi na tayo magtagal pa. Yan. Kailangan natin magmadali. Kaya natin to sa quiz. Yan. So, gaya pa rin ng gawi. Ang pag-compute ng moment is 0.725 times half of the length. So, 0.725 times 10. So, 7.25. Okay? 7.25. Yan, 7.25. Well, this one, 0.899 times 7.5. Dahil sa half of ng 15. So, 6.743. Okay? 6.743. 6.743. Yan. Then, we have 0.8 times half ng 12, ng 25. 10. 10. 10. Oh, diba? Well, this one, ganun din. 2.902. Mabilis lang yan. 2.902 times half of the 20. 29.02. Oh, 3.596 times 7.5. 26.97. 26.97 and then 3.2 times 12.5. 40. Yun. Okay? So, girder moments. Next, column moments. Isasalin mo ngayon to. This is clockwise ha. Tandaan natin, lahat ng column ngayon, counter. Lagay mo na lahat. Walang duda dyan. Counter yan. Okay. Counter, counter. Counter, counter. Yeah. So, paano naman sa-solve yung moment ng column? Okay.
dash t. Okay, dito. Yan. Unahin natin yung magkabilang kanto. So, gagayahin mo lang yan. 7.25 yan. Tapos dito sa kabila, 10, 10. Okay, papunta naman tayo sa loob. So, ngayon dito, tingnan mo tong joint J. So, ilan ang kulang para ma-balance dito? So, we have same rotation dito sa beam. So, i-add mo yun. Yun lang. I-add lang natin yan. Plus 6.743. Yan, 13.99. So, sabihin natin 14. Okay? So, dito naman, i-add mo lang din yung 10 plus 6.74. So, 16.7043. Isali mo dito, 16.743. And we have 14 here. Okay? So, ngayon, pwede mo na masolve dito. 7.25, 29. So, this is oppositely naman. So, ibig sabihin, ima-minus mo naman dyan. Sundan nyo lang ha. 29.02 minus 7.25. 21.77. 21.77. 21.77. Okay, while here, so we have 14, this is 29.02. So, i-add natin. 29.02. Add lang to, same sila ng beam eh. So, 26.97. I-minus mo nga yung 14. Kasi opposite yung 40. So, you have 42. 42 dito. While this one, so 26.97 plus 40 minus 16.743. So 50.227. 50.227 42. Meron na pala. Yan. And this is, yan, oppositely directed, so 40 minus 10, 30. Yan ang column moments. So, pwede mo naman makuha yung reaction actually. The reaction is the same as here. We have 30, 50.227, 42, 21.77. Tapos pagdating sa axial shear, axial reaction, pwede mo na makuha yun. So, tension dito, no? So, this is 3.627. Tension dito, 0.868. We have compression dito, 0.494. And we have this compression here is 4. So, 4 po dito. Ganyan yung ating reaction. So, girder ano na lang, axials, girder axials, tsaka column shears. So, for that, yan, meron tayong red dapat. Para dito, yan ang huli. Yan. Yan ang huli. Yan ang huli. And gusto ko ipabaya na to sa inyo, no? Para magkaroon kayo ng practice para sa quiz nyo. Yan. So, mula umpisa, gawin nyo ulit ng malinaw, maayos. So, at least meron kayong background na kapag may area na yung ating columns. So, kasama sa quiz to. Pero hindi ko gagawing tatlong base, no? Doon lang tayo sa dalawa. O, pwede natin gawing portal saka cantilever ang isang frame sa isang quiz. So, okay lang yun. At gawin natin ng mas mabilis. So, mag-practice pa kayo ng marami. Kung meron kayong tanong, magtanong kayo. Salamat po.